Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Aling Celia habang minamasahe ang kanyang sentido. Ang mga guhit ng pag-aalala sa kanyang noo ay tila mas lumalim pa sa bawat segundong lumilipas. Diyos ko, Sofia anak, hindi ko na alam kung saan pa tayo kukuha ng ipambabayad. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng pwedeng pagkunan ng ama niyo, sa utang pa siya kumapit? Halos pabulong niyang sabi, ngunit sapat na para marinig ng kanyang panganay na si Sofia. Niyakap ni Sofia ang ina. Gagawa po tayo ng paraan. Lagi naman po tayong nakakagawa ng paraan, di ba? Subalit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang bigat ng sitwasyong kanilang kinakaharap. Ang kalahating milyong pisong utang na iniwan ng kanilang yumaong ama, na nalulong sa sugal, ay parang malaking batong nakadagan sa kanilang dibdib. Ate, natatakot na po ako, humihikbing sabi ni Katrina, ang bunsong kapatid ni Sofia, habang kumakapit sa braso ng kanilang isa pang kapatid na si Bea. Kanina po sa eskwela, may sumusunod na naman sa akin. Sinabihan po ako tungkol sa utang ni Itay. Sabi, kung hindi raw tayo makakabayad, iba na raw ang magiging usapan. Lalong nanikip ang dibdib ni Sofia. Hindi na ito biro. Kamakailan lang ay may naghagis ng bato sa bintana nila, may kasamang sulat na nagbabanta. Bea, samahan mo muna si Katrina sa kwarto. Magpahinga na kayo. Ako na ang bahala, pilit pinatatag ni Sofia ang kanyang boses. Nang silang dalawa na lang ni Aling Celia ang naiwan sa kanilang maliit na sala, muling nagsalita ang ina. Sofia, naisip ko na. Alam kong mahirap itong hihilingin ko sayo, pero ito na lang yata ang paraan. Kinabahan si Sofia. Ano po yun, Nay? Ang mga De Leon. Kilala mo sila, di ba? Ang pinakamayamang pamilya dito sa San Isidro. May-ari ng malalaking hasyenda at iba't ibang negosyo. Barya lang sa kanila ang kalahating milyon. Opo, Nay. Pero anong kinalaman nila, naguguluhang tanong ni Sofia. May dalawang binatang anak si Don Ricardo De Leon. Si Miguel, yung panganay at si Leo, yung mas bata. Balita ko, yung si Leo, mabait at madaling lapitan. Yun ang kailangan mong gawin, anak. Gawin ang ano, Nay? Akitin mo siya. Paibigin mo si Leo De Leon. Kapag napaibig mo na siya, sigurado akong hindi siya magdadalawang isip na tulungan ka, tulungan tayo. Napatanga si Sofia sa narinig. Nay, hindi ko po yata kayang gawin yan. Parang napakasama ko namang tao kung gagawin ko iyon. Tumulo ang kanyang mga luha. Ang isiping manloko ng kapwa para lang sa pera ay parang dinudurog ang kanyang puso. Huminga ng malalim si Aling Celia, hinawakan ang mga kamay ng anak. Anak, naiintindihan ko. Pero isipin mo ang mga kapatid mo. Isipin mo ang kaligtasan natin. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo nakakabayad. Alam kong mali, pero wala na akong maisip na ibang paraan. Ang tinig ng ina ay puno ng desperasyon. Para sa pamilya natin, Sofia. Gawin mo to para sa atin. Magdamag na hindi nakatulog si Sofia. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang sinabi ng ina, ang mukha ng kanyang mga kapatid na puno ng takot, at ang kahihiyang gagawin niya. Kinabukasan, mabigat ang dibdib na nagpasya siya. Gagawin niya para sa pamilya. Linggo ng umaga, nalaman ni Sofia mula sa isang kaibigan na si Leo De Leon ay madalas pumunta sa isang maliit na bukid na pag-aari nila sa gilid ng bayan tuwing umaga para tingnan ang mga bagong tanim na gulay. Naghanda si Sofia. Nagsuot siya ng simpleng bestida at naglakad papunta roon, dala ang isang basket na mailamang merienda, kunwari ipapunta sa kamag-anak na malapit doon. Narating niya ang bukiring sikat sa sariwang hangin at lunti ang tanawin. Nakita niya mula sa di kalayuan si Leo, nakikipag-usap sa ilang magsasaka. Gwapo nga ito, may ngiting palakaibigan at tila magaan ang aura. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim, nagdasal na sana ay magtagumpay ang kanyang acting skills. Nagsimula siyang maglakad papalapit, may bahagyang kaba. Ang plano niya, magkukunwaring matatapilok siya malapit kay Leo para ito ang sumalo sa kanya. Nang nasa tamang distansya na siya, at akmang overacting na matatapilok, bigla siyang natigilan. Isang anino ang mabilis na dumaan sa gilid niya. Bago pa man siya makapag-react, naramdaman niyang may matipunong braso ang sumalo sa kanya. Ngunit hindi si Leo. Pagtingala niya,
isang pares ng seryosong mga mata ang sumalubong sa kanya. Mas matangkad ito kay Leo, mas malaki ang pangangatawan, at may aurang hindi mo basta-basta mabibiro. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya, na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ito si Miguel de Leon, ang panganay. Ang suplado, ang misteryoso, ang kinatatakutan ng ilan. Maayos ka lang ba, miss? Tanong nito, ang boses ay baritonong may bahid ng pagdududa. Natulala si Sofia. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang init ng braso nito na nakahawak sa kanya ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa kanyang bala. Ayos lang. Salamat, nautal niyang sabi, mabilis na inayos ang sarili at lumayo ng kaunti. Nakaramdam siya ng hiya. Ang galing ng timing niya, napunta pa sa maling tao ang rescue scene niya. Mukhang may hinahanap ka, tanong ulit ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ah, wala. Napadaan lang. May kamag-anak kasi kami dyan sa banda roon, pagsisinungaling ni Sofia, itinuro ang isang direksyon. Sakto namang napalingon si Leo. Kuya Miguel. Sofia. Lumapit si Leo na may ngiti. Sofia, di ba? Schoolmate kita dati, elementary. Naaalala mo pa ba ako? Bahagyang nagulat si Sofia. Hindi niya inaasahan na makikilala pa siya ni Leo. Ah, Leo. Kamusta? Pilit niyang ngiti. Mabuti naman. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Leo. Bago pa man makasagot si Sofia, sumingit si Miguel. Napadaan lang daw siya, Leo. May pupuntahan sa banda roon. May diin ang pagkakasabi ni Miguel na para bang hindi naniniwala. Ganun ba? Sayang naman. Magmeryenda sana tayo, sabi ni Leo, tila nang hihinayang. Hindi na, nakakahiya. Sige, mauna na ako, paalam ni Sofia, gustong-gusto nang makaalis sa mapanuring tingin ni Miguel. Habang papalayo si Sofia, narinig niya ang bulong ni Miguel kay Leo, mag-ingat ka sa mga babaeng bigla na lang sumusulpot, Leo. Lalo na kung mukhang may ibang pakay. Napatigil si Sofia. Kahit hindi diretsahang sinabi, alam niyang siya ang pinatatamaan nito. Isang kipestek nga siguro ang tingin nito sa kanya, tulad ng nabanggit nito minsan na narinig niya sa usapan ng ibang tao tungkol dito. Bumigat lalo ang kanyang dibdib. Mukhang mas mahirap ang gagawin niya kaysa inaakala. Kinagabihan, hindi maalis sa isip ni Sofia si Miguel. Ang mga mata nitong mapanuri, ang tinig nitong may otoridad. At ang hindi maipaliwanag na kaba na naramdaman niya nang mahawakan siya nito. Baliw ka na, Sofia, sabi niya sa sarili. Si Leo ang target mo, hindi ang supladong kuya niya. Para makadagdag sa kanyang kinikita, nagtatrabaho si Sofia bilang waitress sa isang maliit pero kilalang cafe sa bayan tuwing hapon hanggang gabi. Isang gabi, habang abala siya sa pagsisilbi, natigilan siya nang makita ang dalawang pamilyar na mukha sa isang sulok na mesa, sina Miguel at Leo. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Sofia, order sa table 5, sabi ng kasamahan niyang si Gina. At malas nga naman, mesa pa iyon ng magkapatid na De Leon. Huminga ng malalim si Sofia at lumapit. Good evening. May I take your order, pilit niyang pinanatiling profesional ang boses. Si Leo ang unang umiti. Sofia. Ikaw pala yan. Dito ka nagtatrabaho. Part-time lang, sagot ni Sofia. Wow, ang sipag mo naman, puri ni Leo. Anyway, birthday ko next Saturday. May maliit na salo-salo sa bahay. Imbitado ka, ha? Natigilan si Sofia. Ito na ba ang pagkakataon? Nako, nakakahiya naman, Leo. Happy birthday na lang. Ano ka ba, sige na. Para makilala mo rin ang iba pa naming kapatid at mga kaibigan, pamimilit ni Leo. Sumulyap si Sofia kay Miguel. Tahimik lang itong nakamasid, ang mga mata ay tila ng usig. Parang may gusto itong sabihin pero pinipigilan lang. Sige na, Sofia. Pumunta ka na, muling sabi ni Leo. Sige, titingnan ko, sagot ni Sofia. Kinuha niya ang order nila at mabilis na umalis. Habang nasa counter siya, ramdam niya ang titig ni Miguel sa kanyang likuran. Kinikilabutan siya, pero may bahagi sa kanya na tila nagugustuhan ang atensyon. Pagkatapos ng shift ni Sofia, habang naglalakad siya pauwi, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Kinabahan siya,
Iniisip na baka mga tauhan na naman iyon ang pinagkakautangan nila. Binilisan niya ang lakad. Nang malapit na siya sa isang eskinita, may humila sa braso niya. Napasigaw siya. Sofia, ako to. Boses ni Miguel. Nakahinga siya ng maluwag pero napalitan iyon ng kaba nang makita ang seryosong mukha nito sa dilim. Miguel, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Huwag kang pupunta sa birthday ni Leo, mariing sabi nito. Bakit naman? Inimbitahan niya ako. Alam ko kung anong binabalak mo. Nakita ko kung paano ka tumingin sa kapatid ko kanina sa bukid. Nakita ko rin kung paano ka nagpapansin sa calf. Nag-init ang mukha ni Sofia. Wala akong binabalak. At hindi ako nagpapansin. Talaga ba? Mumisi si Miguel, isang ngising hindi abot sa mga mata. May utang ang pamilya niyo, di ba? Malaking halaga. At ang mga De Leon ang nakikita niyong solusyon. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Paano niya nalaman? Hindi totoo yan. Huwag mo nang itanggi, Sofia. Maliit lang ang San Isidro. At marami akong paraan para malaman ang mga bagay-bagay. Lumapit si Miguel, ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Naamoy ni Sofia ang banayad nitong pabango. Layuan mo ang kapatid ko. Hindi siya laruan na pwede mong gamitin. Hindi ko siya ginagamit, giit ni Sofia, kahit alam niyang may katotohanan ang sinasabi ni Miguel. Patunayan mo. Huwag kang sisipot sa Sabado. Kung hindi. Binitin ni Miguel ang sasabihin, ngunit sapat na ang banta sa kanyang mga mata para manginig si Sofia. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo, iniwan si Sofia na gulong-gulo ang isip at nanginginig ang tuhod. Dumating ang Sabado. Kahit natatakot sa banta ni Miguel, nagpunta pa rin si Sofia sa mansyon ng mga De Leon. Nanaig ang utos ng kanyang ina at ang takot para sa kanyang pamilya. Ang mansyon ay napakalaki, puno ng mga bisitang elegante ang kasuotan. Nahihiya si Sofia sa kanyang simpleng damit. Hinanap ng kanyang mga mata si Leo, ngunit si Miguel ang una niyang nakita, nakatayo malapit sa hagdanan, matalim ang tingin sa kanya. Bago pa man siya makaiwas, mabilis na lumapit si Miguel at hinawakan siya sa braso. Sinabi ko nang huwag kang pupunta, di ba, galit na bulong nito. Kailangan kong batiin si Leo, sagot ni Sofia, pilit nagpapakatapang. Kinalagkad siya ni Miguel palabas sa hardin, malayo sa mga tao. Ano ba talaga ang gusto mo, Sofia? Pera. Hindi mo naiintindihan. Ang alin? Na ginagamit mo ang kabaitan ng kapatid ko para sa pansarili mong interes. Sa sobrang inis at frustrasyon, naitulak ni Sofia si Miguel. May utang kami. Malaki. At kailangan naming makabayad kundi mapapahamak ang pamilya ko. Masaya ka na? Naiiyak na siya. Natigilan si Miguel. Tila may kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata nito, gulat, awa, o kung ano pa man na hindi mabasa ni Sofia. Sa di inaasahang pagkakataon, may dala-dala siyang maliit na paper bag na naglalaman ng murang regalo para kay Leo, isang maliit na aklat. Iniabot niya ito kay Miguel. Ibigay mo na lang to sa kanya. Sabihin mo, sorry, hindi ako makakapunta. Akmang tatalikod na si Sofia nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Halika, doon tayo sa may shed, sigaw ni Miguel, hinila si Sofia. Sumilong sila sa isang maliit na garden shed. Basang-basa sila pareho. Ang lamig ng hangin ay nagpanginig sa kanila. Nanginginig si Sofia, hindi lang dahil sa lamig kundi pati na rin sa tensyon sa pagitan nila. Kinuha ni Miguel ang panyo mula sa bulsa at iniabot kay Sofia. Punasan mo ang sarili mo. Salamat, sabi ni Sofia, kinuha ang panyo. Ang mga kamay nila ay bahagyang nagdikit. Muli, naramdaman niya ang kuryenteng iyon. Sofia D. Nagsalita si Miguel, mas malumanay na ngayon ang boses. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Tungkol sa utang. Tumango si Sofia, hindi makatingin ng diretsyo. Opo. $250,000. Napabuntong hininga si Miguel. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Nagulat si Sofia. Sayo. Bakit naman ako lalapit sayo? Galit ka nga sa akin, di ba? Hindi sumagot si Miguel.
Sa halip, dahan-dahan nitong inalis ang ilang hibla ng basang buhok na tumatakip sa mukha ni Sofia. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Ang ulan sa labas ay patuloy sa pagbuhos, ngunit sa loob ng maliit na siya, tila huminto ang oras. Hindi ako galit sa'yo, Sofia, halos pabulong na sabi ni Miguel. Nag-aalala lang ako para kay Leo. At para sa'yo. Hindi alam ni Sofia kung anong sasabihin. Ang pagiging malapit nila ngayon, ang init ng katawan ni Miguel, ang kakaibang lambing sa boses nito, lahat ay nakakalito. Biglang may narinig silang boses mula sa labas. Kuya Miguel. Sofia. Nandyan ba kayo? Si Leo, may dalang payong. Agad lumayo si Sofia kay Miguel, pakiramdam niya inahuli sila sa isang bagay na hindi dapat. Leo. Basang-basa kami, sabi ni Miguel, bumalik ang dating seryosong ekspresyon. Halika na kayo sa loob. Magkakasakit kayo niyan, sabi ni Leo, tila walang kamalay-malay sa tensyon. Pagpasok nila sa mansyon, agad silang inasikaso. Binigyan si Sofia ng tuwalya at pamalit na damit ng isa sa mga kapatid na babae ni na Miguel. Hindi na niya nagawang personal na batiin si Leo. Pagkatapos magbihis, nagpaalam na si Sofia, sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Ang totoo, gusto na niyang umiwas kay Miguel. Kinabukasan, sa cafe, nagulat si Sofia nang may mag-abot sa kanya ng isang sobre. Galing daw kay Miguel de Leon. Nanginginig niyang binuksan iyon. Sa loob, may tseke, halagang ₱250,000. At isang maikling sulat. Sofia, gamitin mo to para bayaran ang utang niyo. Huwag mo nang isipin kung paano ibabalik. Ang hiling ko lang, layuan mo na si Leo. Kung may kailangan ka, ako ang lapitan mo. Napaluha si Sofia. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa hindi niya maintindihang kabaitan, o marahil ay pagkakomplikado ni Miguel. Bakit niya ito ginagawa? Ano ang ibig sabihin ng ako ang lapitan mo? Nagpatuloy ang mga araw. Ginamit nila ang pera para bayaran ang utang. Gumaan ang buhay nila na wala ang mga banta. Ngunit si Sofia ay hindi mapakali. Iniisip niya si Miguel. Iniwasan niya ang cafe ng ilang araw, nagdahilang may sakit. Ayaw niyang makita si Miguel, natatakot sa kung ano ang mararamdaman o sasabihin niya. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kanilang bakuran, may tumigil na pamilyar na kotse sa tapat ng kanilang bahay. Si Miguel. Bumaba ito, seryoso pa rin ang mukha, pero may kung anong kakaiba sa mga mata nito ngayon. Miguel, bati ni Sofia, pinipilit itago ang kaba. Sofia. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Sofia at pinapasok ito sa kanilang maliit na sala. Umupo sila, may ilang talampakang distansya sa pagitan nila. Salamat sa tulong mo, Miguel. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, simula ni Sofia. Wala iyon, sagot ni Miguel. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Maya-maya inagsalita ulit ito. Sofia, yung sinabi ko sa sulat na ako ang lapitan mo, seryoso ako doon. Tumingin si Sofia sa kanya. Bakit, Miguel? Bakit mo to ginagawa? Huminga ng malalim si Miguel. Tumingin ito sa labas ng bintana, pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Sofia. Hindi ko rin alam, Sofia. Siguro dahil naiinis ako na kailangan mong gawin yung plano mo para lang mabuhay. Siguro dahil may iba akong nararamdaman. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ibang nararamdaman? Tumango si Miguel, isang maliit, halos hindi mahahalata ng ngiti ang sumilay sa labi niya. Mula pa noong una kitang makita sa bukid, yung muntik ka ng matapilok may kung anong kakaiba. Nakakainis ka, kasi alam kong may plano ka. Pero kasabay noon, hindi kita maalis sa isip ko. Hindi makapagsalita si Sofia. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nagsiselos ako kapag nakikita kitang kasama si Leo, pag-amin pa ni Miguel. Kahit alam kong siya ang target mo, hindi ko mapigilan. Miguel, ako di. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, Sofia, putol ni Miguel. Gusto ko lang malaman mo. At gusto kong bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang totoong pagkakataon, walang plano, walang pera na pinag-uusapan. Ako lang at ikaw. Tumayo si Miguel. Pag-isipan mo, Sofia. Hihintayin ko ang sagot mo. At umalis na ito. Naiwan si Sofia na tulala.
Si Miguel de Leon, ang suplado, ang seryoso, ang panganay na de Leon may gusto sa kanya. At siya, ano nga ba ang nararamdaman niya? Natatakot siya rito noon, nainis. Pero hindi maikakaila ang kilabot, ang kuryente, ang kakaibang saya kapag nandyan ito. Lumipas ang ilang araw. Nag-ipon ng lakas ng loob si Sofia. Isang gabi, tinext niya si Miguel. Miguel, pwede ba tayong magkita? May sasabihin ako. Mabilis ang reply nito. Saan at kailan? Nagkita sila sa paboritong parke ni Sofia, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Gabi na, tahimik ang paligid at ang mga bituin ay kumikislap sa langit. Miguel, panimula ni Sofia, nanginginig ang boses. Yung tungkol sa sinabi mo, totoo ba yun? Hinawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay. Ang init niyon ay gumapang sa buong katawan ni Sofia. Totoo lahat, Sofia. Bawat salita. Kasi, Miguel de. Tumingin si Sofia sa mga mata nito. Sa simula, may plano ako. Natakot ako. Pero habang tumatagal nagbago ang lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit nagbago. Ngumiti si Miguel, isang tunay na ngiti na nagpaliwanag sa buong mukha nito. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, Miguel, gusto rin kita. Sa ilalim ng mga bituin, sa tahimik na parke, ang dalawang pusong dati puno ng pagdududa at takot ay nagtagpo. Walang plano, walang pera. Tanging dalawang taong handang sumubok, handang magmahal. Niyakap ni Miguel si Sofia ng mahigpit. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, Sofia. Ikaw rin, Miguel. Ikaw rin. Hindi naging madali ang lahat. Maraming tumutol sa kanilang relasyon, lalo na ang ilang miyembro ng pamilya de Leon na mataas ang tingin sa kanilang estado sa buhay. Ngunit pinatunayan ni Miguel at Sofia na ang pag-ibig nila ay totoo. Si Leo ang naging pinakamasugid nilang taga-suporta, masaya para sa kapatid at sa babaeng minsan na niyang itinuring na kaibigan. Si Aling Celia, sa simula ay nag-aalala, ay natutong tanggapin ang pagmamahala ng dalawa, lalo na nang makita niya ang tunay na kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak. Makalipas ang 2 taon, sa harap ng dambana, sa isang simbahan sa San Isidro na napapalibutan ng kanilang mga mahal sa buhay, ipinangako ni Miguel at Sofia ang walang hanggang pagmamahalan sa isa't isa. Ang dating utang na naging daan sa kanilang pagtatagpo ay nabura na, napalitan ng isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang yaman. Si Sofia, na minsan ay napilitang gumawa ng isang desperadong plano, ay natagpuan ang tunay na kaligayahan sa piling ng lalaking una niyang kinatakutan, ngunit kalauna ay minahal ng buong puso. At si Miguel, ang supladong tagapagmana, ay natutong buksan ang kanyang puso sa isang simpleng babae na nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang kanilang kwento ay naging paalala sa lahat na minsan, ang puso ay may sariling paraan ng paghahanap ng kanyang kapares sa mga hindi inaasahang pagkakataon, at sa mga taong hindi mo akalaing magiging bahagi ng iyong buhay. At ang pusong tunay na nagmamahal ay hindi kailanman makapagsisinungaling. Naging mas masigla ang buhay sa San Isidro dahil sa inspirasyong dala ng kanilang pag-ibigan. Si Katrina at Bea ay lumaking may mabuting halimbawa ng pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok. Ang negosyo ng mga de Leon ay lalo pang umunlad, at si Miguel, kasama si Sofia sa kanyang tabi, ay namuno ng may integridad at puso para sa mga tao. Ang kanilang tahanan ay napuno ng tawanan, pag-unawa at pagmamahal na hindi matutumbasan ng anumang salapi. Minsan, habang namamasyal sila sa dati nilang tagpuan sa parke, natanong ni Sofia si Miguel, kung hindi kaya ako iyon, yung babaeng may utang at may plano, mapapansin mo pa rin kaya ako. Niyakap siya ni Miguel mula sa likuran, hinalikan ang kanyang buhok. Siguro, Sofia. Pero masaya akong ikaw yun. Kasi kung hindi dahil sa mga nangyari, baka hanggang ngayon, sarado pa rin ang puso ko. Ikaw ang nagbukas nito. Napangiti si Sofia. Sa bawat pagsubok na kanilang nalampasan, lalo lang tumitibay ang kanilang pagtitinginan. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang desperadong plano ay namulaklak sa isang wagas at panghabang buhay na pagsasama. Lumipas ang 6 na buwan mula nang ikasal sina Miguel at Sofia. Ang bawat araw ay tila isang panibagong pahina ng kanilang aklat ng pag-ibig, puno ng lambingan, tawanan at pag-unawa. Si Sofia ay unti-unti nang nasasanay sa buhay bilang isang de Leon, bagamat nananatili siyang simple at mapagkumbaba.
Si Miguel naman ay lalong humanga sa katatagan at kabutihan ng kanyang asawa. Ang kanilang tahanan, isang magandang bahay na hindi kalayuan sa mansyon ng mga De Leon, ay naging kanlungan ng kanilang pagmamahalan. Isang linggo ng umaga, matapos ang kanilang karaniwang agahan na puno ng kwentuhan, masayang ibinalita ni Miguel, "Mahal, may family gathering mamaya sa mansyon. Birthday ni Tita Connie." Si Doña Consuelo, o Tita Connie, isa mas nakababatang miyembro ng pamilya, ay kapatid ng lolo ni Miguel. Isang babaeng kilala sa kanyang pagiging strikta, prangka, at may mataas na pamantayan, lalo na pagdating sa pangalan ng kanilang angkan. Bihira itong umuwi ng San Isidro dahil mas madalas itong nasa Maynila o nagbibiyahe sa ibang bansa. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap ito ni Sofia mula nang sila'y ikasal. Napalunok si Sofia. Narinig na niya ang ilang kwento tungkol kay Tita Connie mula kay Leo, isang babaeng old school at medyo matapobre. "Ah, sige, mahal. Anong oras ba?" Pilit niyang pinasigla ang boses. "Mga tanghali." "Huwag kang mag-alala, kasama mo naman ako," sabi ni Miguel, hinawakan ang kamay niya at pinisil ito ng marahan. Napansin nito ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Sofia. "May problema ba?" Umiling si Sofia at ngumiti. "Wala naman. Medyo kinakabahan lang siguro. Alam mo na, unang beses ko siyang makikilala bilang asawa mo. She can be a bit intimidating," pag-amin ni Miguel na may maliit na ngiti, pero mabait naman iyon in her own way. "At saka, ang mahalaga, mahal kita at tanggap ka ng pamilya ko, lalo na si Papa at si Leo. Kung buhay pa si Don Ricardo, siya ang pangunahing suporta. Kung hindi, ang alaala niya at ang suporta ng ibang kapatid ni Miguel." Pagdating nila sa mansyon, agad sumalubong ang ingay at sigla ng mga De Leon. Nariyan ang mga pinsan, pamangkin, at iba pang malalapit na kamag-anak. Sinalubong sila ni Leo ng isang masigabong yakap. "Kuya! Sofia! Buti nakarating kayo agad," bati ni Leo. Nasa hardin si Tita Connie, kasama ang iba pang senior high command. Biro pa nito, tinutukoy ang mga matatandang De Leon. Naglakad sila papunta sa malawak na hardin kung saan nakaset up ang isang eleganteng pananghalian. Nakaupo sa isang pangunahing mesa si Doña Consuelo, napapaligiran ng iba pang matatandang babae, lahat ay eleganteng nakabihis at may mga alahas na kumikinang sa sikat ng araw. "Tita Connie, happy birthday po," bati ni Miguel, lumapit ito at magalang na humalik sa pisngi ng matanda. "Si Sofia po, asawa ko." Dahan-dahang ibinaling ni Doña Consuelo ang kanyang tingin kay Sofia, mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito, bagamat may edad na, ay nanatiling matalas at mapanuri. Isang tipid na ngiti na hindi umabot sa mga mata ang sumilay sa labi nito. "Ah, so this is Sofia. Miguel has told me a lot about you." May kakaibang diin sa pagkakasabi nito ng T.E. Lot. "Happy birthday po, ma'am. It's an honor to finally meet you," magalang na sabi ni Sofia, bahagyang yumuko. "Ma'am. Call me Tita Consuelo, Hija. You are family now, aren't you?" muling sabi ng matanda, ngunit ang tono ay hindi nagpapahiwatig ng init ng isang tunay na pagtanggap. Para itong isang tanong na may pagdududa. Ang iba pang matatandang babae sa mesa ay nagbulungan, ang mga tingin ay patuloy na nakatuon kay Sofia. Pakiramdam ni Sofia ay para siyang isang espesimen sa ilalim ng mikroskopyo. "Maupo kayo, mga anak," sabi ni Tita Consuelo, itinuro ang dalawang bakanting upuan malapit sa kanya. Habang kumakain, sinubukan ni Sofia na makisalamuha. Ngunit bawat sagot niya sa mga tanong ni Tita Consuelo ay tila sinusuri at binibigyan ng ibang kahulugan. "So, Sofia, anong pinagkakaabalahan mo ngayon, bukod sa pagiging asawa ni Miguel?" tanong ni Tita Consuelo, habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. "Nagtutulong po ako sa isang maliit na foundation dito sa San Isidro, Tita Consuelo. Para po sa mga out-of-school youth," sagot ni Sofia. Ito ay isang proyektong sinimulan niya katulong ang simbahan. "Foundation? That's noble." Muli, ang tono ay hindi nagpapahiwatig ng paghanga. "Pero hindi ka ba naiinip lang sa bahay? Miguel is very busy with the De Leon Corporation. Hindi ka ba nag-iisip na perhaps pursue a more fitting career for his De Leon wife?" "Masaya po ako sa ginagawa ko, Tita Consuelo. At sinusuportahan naman po ako ni Miguel," mahinahong sagot ni Sofia, kahit nararamdaman na niya ang panggigipit.
Sumulyak siya kay Miguel na nakakunot na ang noo, handang sumagot para sa kanya. Ngunit pinigilan siya ni Sofia sa pamamagitan ng isang banayad na hawak sa kamay sa ilalim ng mesa. Ayaw niyang magkaroon ng alitan sa pagitan ni Miguel at ng tiyahin nito dahil sa kanya. Ang pamilya De Leon ay may reputasyong inaalagaan, hija, patuloy ni Tita Consuelo. Ang bawat kilos, ang bawat desisyon ng bawat miyembro, kasama na ang mga napapangasawa, ay sumasalamin sa buong angkan. I trust you understand the weight of that responsibility. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Sofia. Hindi ito direktang akusasyon, ngunit isang malinaw na hudyat. Isang paalala na sa kabila ng kasal, sa mata ng ilan, siya ay isang tagalabas pa rin na kailangang patunayan ang kanyang sarili, o mas masahol pa, isang potensyal na pabigat sa pangalan ng pamilya. Ang masayang family gathering ay naging isang mabigat na pasanin para kay Sofia. Kahit na ang ibang miyembro ng pamilya, tulad ni Leo at ng mga nakababatang pinsan, ay mainit ang pagtanggap sa kanya, ang presensya at ang mga pasaring ni Tita Consuelo ay nag-iwan ng malamig na pakiramdam sa kanyang puso. Pag-uwi nila, hindi agad nakapagsalita si Sofia. Tahimik lang siyang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Mahal, ayos ka lang, malambing na tanong ni Miguel, hinawakan ang kanyang kamay. Huwag mo nang masyadong dibdibin ang mga sinabi ni Tita Connie. Medyo prangka lang talaga yun. Alam ko, Miguel. Pero hindi ko maiwasang isipin. Isang maliit na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, may mga tao pa ring hindi ako lubusang matatanggap dahil sa kung saan ako nanggaling. Niyakap ni Miguel si Sofia pagdating nila sa bahay. Sofia, tumingin ka sa akin. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang mahalaga, tanggap kita. Mahal kita. At iyon ang hindi magbabago. Haharapin natin to ng magkasama, okay? Hindi kita pababayaan. Tumango si Sofia, yumakap pabalik. Sa mga bisig ni Miguel, naramdaman niya ang kaligtasan. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, alam niyang ito ay simula pa lamang. Ang tahimik na hudyat ni Tita Consuelo ay isang babala ng mga darating pang pagsubok sa kanilang pagsasama. Ang pagiging isang De Leon ay hindi lang pala tungkol sa pagmamahal ni Miguel, kundi pati na rin sa pakikibaka para sa kanyang lugar sa isang pamilyang may malalim na ugat at matataas na pader. Lumipas ang ilang linggo at pilit kinalimutan ni Sofia ang mga pasaring ni Tita Consuelo. Itinuon niya ang kanyang pansin sa foundation na tinutulungan sa pag-aalaga kay Miguel at sa pagpapanatili ng kaayusan sa kanilang tahanan. Ngunit ang mga salita ng matanda ay tila mga aninong sumisilip sa mga sulok ng kanyang isipan, handang lumitaw anumang oras. Isang hapon, habang nag-aayos si Sofia ng mga bulaklak sa florera, tumawag si Miguel. Mahal, may bigla ang dinner meeting ako mamaya kasama ang ilang investors galing Singapore. Medyo late na siguro ako makakauwi. Okay lang, mahal. Mag-iingat ka, ha? Ipaghahanda na lang kita ng makakain para pag-uwi mo, sagot ni Sofia, kahit may kaunting lungkot na naramdaman dahil mag-isa siyang maghahapunan. Salamat, mahal. Babawi ako sa'yo bukas. I love you. I love you too. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Sofia sa kanilang malaking bahay, biglang tumunog ang intercom. Si Manang Lita, ang matagal ng kasambahay sa mansyon ng mga De Leon na minsan ay tumutulong din sa kanila, ang nasa kabilang linya. Maam Sofia, pinapasabi po ni Maam Consuelo kung pwede raw po kayong dumaan saglit sa mansyon. May mahalaga raw po siyang ipapakita at itatanong sa inyo, sabi ni Manang Lita, may bahid ng pag-aalala sa boses. Kinabahan si Sofia. Gabi na at wala si Miguel. Ano kaya ang kailangan ni Tita Consuelo? Sige po, Manang Lita. Papunta na po ako. Nagmadaling nagbihis si Sofia ng maayos na damit. Kahit kinakabahan, ayaw niyang bigyan ng dahilan si Tita Consuelo para muli siyang husgahan. Pagdating niya sa mansyon, tahimik ito kumpara noong kaarawan ng matanda. Iginaya siya ni Manang Lita sa pribadong study room ni Don Ricardo, na ngayon ay madalas gamitin ni Tita Consuelo kapag naroon ito. Naabutan ni Sofia si Tita Consuelo na nakaupo sa malaking swivel chair sa likod ng antigong mesa, seryosong nakatingin sa ilang mga dokumento. Ang ilaw mula sa table lamp ay nagbibigay ng anino sa mukha nito, na lalong nagpatindi sa aura nitong strikta. Maupo ka, Sofia, sabi nito, hindi man lang tumitingin sa kanya.
Umupo si Sofia sa silyang nasa harap ng mesa, pinipilit na maging kalmado. Matapos ang ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, kinuha ni Tita Consuelo ang isang folder at inilapag ito sa harap ni Sofia. Tingnan mo yan. Binuksan ni Sofia ang folder. Naglalaman ito ng mga litrato. Mga litratong kuha sa kanya nang hindi niya namamalayan. Isang litrato niya habang namimili sa palengke, simple ang suot. Isa pang litrato habang nakikipag-usap siya sa ilang mga bata mula sa foundation, nakaupo sa semento. At ang pinakagumulat sa kanya, isang litrato niya kasama si Leo, kuha ilang linggo na ang nakararaan, sa isang coffee shop, masaya silang nagtatawanan. Ano-ano po ito, Tita Consuelo, nanginginig na tanong ni Sofia. Pakiramdam niya ay nilalamig siya sa kabila ng naka-aircon na silid. Mga litrato, Hija. Mga litratong nagpapakita kung paano mo ginugugol ang iyong oras, malamig na sabi ni Tita Consuelo. Ang asawa ng isang Miguel de Leon, namamalengke na parang ordinaryong mamamayan. Nakikipaghalubilo sa kung sino-sino. At ito, itinuro nito ang litrato nila ni Leo, masyadong malapit sa kapatid ng iyong asawa. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Tita Consuelo, wala pong masama sa mga ginagawa ko, depensa ni Sofia, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang pamamalengke, ginagawa ko po iyon dahil gusto kong tiyakin na sariwa ang pagkain sa bahay. Ang foundation, iyon po ang paraan ko para makatulong. At si Leo kaibigan ko po siya at bayaw ko. Kaibigan, tumaas ang kilay ni Tita Consuelo. Sofia, ang pamilyang ito ay nabubuhay sa ilalim ng isang lente. Bawat kilos mo ay tinitingnan, pinupuna. Hindi ka na lang basta Sofia. Ikaw na si Miguel de Leon. May responsibilidad kang kaakibat ng pangalang yan. Naiintindihan ko po iyon, tita. Pero hindi po ibig sabihin noon ay kailangan ko ng talikuran kung sino ako o ang mga bagay na mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa'yo, muling tanong ng matanda, ang boses ay may bahid ng pangungutya. O ang mahalaga para sa imahe na gusto mong ipakita. Hiza, alam natin pareho kung saan ka nanggaling. At alam din natin kung paano ka napunta sa pamilyang ito. Parang sinampal si Sofia sa huling sinabi nito. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang puso. Ang tinutukoy nito ay ang desperadong plano niya noon. Akala ko po ba, tapos na ang usapang iyan, mahinang sabi ni Sofia, pinipigilan ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ang nakaraan ay laging bahagi ng kasalukuyan, Sofia. Lalo na kung ito'y maaaring makasira sa reputasyon ng isang pamilyang matagal nang inaalagaan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Tumayo si Tita Consuelo at lumapit sa bintana, nakatalikod kay Sofia. Maraming naghahangad na mapabilang sa pamilya de Leon. Maraming mas karapat-bat kung tutuusin. Ipakita mong hindi nagkamali si Miguel sa pagpili sa'yo. Hindi na nakasagot si Sofia. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ang mga litrato, ang mga salita, ang malamig na pakikitungo, lahat ay parang mga dagang unti-unting sumisira sa pundasyon ng kumpiyansa na sinisikap niyang buuin. Maaari ka nang umalis, sabi ni Tita Consuelo, hindi pa rin lumilingon. Walang imik na tumayo si Sofia at lumabas ng study room. Paglabas niya ng mansyon, doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Naglakad siya pauwi, ang bawat hakbang ay parang may pasan-pasan siyang napakabigat. Pagdating niya sa bahay, agad siyang nagkulong sa kwarto. Gusto niyang tawagan si Miguel, isumbong ang lahat. Pero ano ang sasabihin niya? Na pinaghihinalaan siya ng sarili nitong tiyahin? Na minamanmanan siya? Ayaw niyang maging dahilan ng panibagong alitan sa pamilya. Nang dumating si Miguel, naabutan niya si Sofia na namumugto ang mga mata, ngunit pilit nang umingiti. Mahal, anong nangyari? Umiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ni Miguel, niyakap siya agad. O wala to, mahal. Medyo na-miss lang kita agad, pagsisinungaling ni Sofia, isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Ayaw niyang makita ni Miguel ang sakit sa kanyang mga mata. Ngunit si Miguel ay hindi madaling malinlang. Naramdaman niya ang panginginig ng asawa. Sofia, magtapat ka sa akin. May problema ba? May sinabi ba si Tita Connie? Nahulaan niya agad dahil alam niyang doon lang nanggagaling ang bigat ng loob ni Sofia. Sa huli, hindi na napigilan ni Sofia. Humagulhol siya habang ikinukwento ang nangyari, ang mga litrato, ang mga paratang, ang sakit.
Nang marinig ni Miguel ang lahat, nagtiim ang kanyang bagang. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Walang karapatan si Tita Connie na gawin iyan sa'yo. Ako ang kakausap sa kanya. Huwag, Miguel, parang awa mo na, pigil ni Sofia. Lalo lang lalaki ang gulo. Ayokong mag-away kayo dahil sa akin. Pero hindi pwedeng palampasin to, Sofia. Minamanmanan ka niya. Pinaparatangan ka niya ng kung ano-ano. Hindi ako papayag na saktan ka niya ng ganito, giit ni Miguel. Alam ko, mahal. Pero subukan muna nating daanin sa ibang paraan. Kakausapin ko si Leo. Baka may maitulong siya. O baka kailangan ko lang talagang patunayan sa kanila na mali sila. Huminga ng malalim si Miguel, pilit pinapakalma ang sarili. Ayaw niyang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman ng asawa. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sige, mahal. Pero ipangako mo sa akin, hindi mo to sasarilinin. Kapag hindi mo na kaya, o kapag lumampas na sila sa linya, ako na ang haharap sa kanila. Hindi kita hahayaang mag-isa dito. Tumango si Sofia. Sa gitna ng sakit at takot, ang mga salita at yakap ni Miguel ang nagsilbing lakas niya. Alam niyang hindi magiging madali ang laban, ngunit kasama si Miguel, may pag-asa siyang malalampasan nila ito. Ang mga aninong sumisilip ay kailangan niyang harapin, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya at para sa pagmamahalan nila ni Miguel. Kinabukasan, maagang nagising si Sofia. Mabigat pa rin ang kanyang puso, ngunit may bagong determinasyon siyang nararamdaman. Hindi siya susuko. Hindi siya magpapatalo sa mga panggigipit ni Tita Consuelo. Para kay Miguel at para sa sarili niya. Matapos umalis ni Miguel papunta sa opisina, agad niyang tinawagan si Leo. Leo, pwede ba tayong magkita? May mahalaga lang akong gustong sabihin sa'yo. Sofia. Naman. Lunch? Sa dati nating kinakainan malapit sa university, mabilis na sagot ni Leo. Ramdam niya sa boses ni Sofia na may problema ito. Tanghali, nagkita sila sa maliit na restaurant na madalas nilang puntahan noong mga panahong itinatarget pa ni Sofia si Leo. Napangiti si Sofia nang maalala iyon, ang layo na ng narating nila. So, anong meron? Mukhang seryoso ka, bungad ni Leo pagkaupo nila. Huminga ng malalim si Sofia at ikinuwento ang lahat, ang pagtawag ni Tita Consuelo, ang mga litrato, ang mga masasakit na salita. Habang nagsasalita siya, hindi napigilan ni Leo ang pagkunot ng noo at paminsan-minsang pagbuntong hininga. Si Tita Connie talaga. Napapailing na sabi ni Leo pagkatapos. Hindi na siya nagbago. Palagi niyang iniisip na alam niya ang pinakamabuti para sa pamilya, kahit na nakakasakit na siya. Leo, hindi ko na alam ang gagawin ko, amin ni Sofia, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ayokong maging dahilan ng gulo sa pamilya niyo. Pero ayoko ring hayaan na lang siyang tapak-tapakan ako. Hey, Sofia, look at me. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Sofia na nakapatong sa mesa. Una sa lahat, wala kang kasalanan. Ikaw ang biktima dito. Pangalawa, huwag mong iisipin na pabigat ka o dahilan ng gulo. Mahal ka ni Kuya Miguel at yun ang pinakamahalaga. At mahal ka rin namin, ako, si Papa, o ang alaala niya, at ang iba pa naming kapatid na may matinong pag-iisip. Bahagyang natawa si Sofia sa huling sinabi ni Leo. Gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Tungkol kay Tita Connie, patuloy ni Leo, kailangan mo siyang labanan, pero hindi sa paraang gusto niya. Huwag kang magpapadala sa galit o sa takot. The best way to deal with people like her is to show them they're wrong, not keep arguing, but bisa living your life well and proving your worth. Paano ko gagawin yun, Leo? Pakiramdam ko, kahit anong gawin kong tama, hahanapan niya pa rin ng mali. Alam mo, Sofia, si Tita Connie, takot yan, sabi ni Leo na tila may naisip. Takot siyang masira ang perfect image ng pamilya de Leon. Takot siyang magbago ang mga bagay-bagay. At ikaw, bilang bago sa pamilya na hindi galing sa alta sosyedad, na inaasahan niya, ay isang malaking unknown factor para sa kanya. So, anong dapat kong gawin? Patuloy mo lang ang ginagawa mo. Ang pagtulong mo sa foundation, yan ang isa sa pinakamagandang bagay na nagawa mo. Ipagpatuloy mo yan. Huwag kang matakot mamalengke kung doon ka masaya at komportable. Huwag mong baguhin ang sarili mo para lang magustuhan ka niya.
Kasi kahit anong gawin mo, kung ayaw ka niya, ayaw ka niya. Tumango si Sofia. May punto si Leo. Pero, dagdag ni Leo, pwede mo siyang sorpresahin. May nalalapit na anniversary ang De Leon Group of Companies, di ba? Isang malaking charity ball ang pinaplano. Usually, si Tita Connie ang nangunguna sa mga ganyang bagay, o yung mga ladies committee niya. Bakit hindi ka mag-volunteer na tumulong? O mas maganda, mag-propose ka ng isang segment o activity na ikaw ang mangunguna, yung may kinalaman sa foundation mo. Napaisip si Sofia. Isang charity ball. Isang malaking event kung magtatagumpay siya roon, maaaring makita ni Tita Consuelo at ng buong angkan ng De Leon na hindi lang siya basta asawa ni Miguel. Na may sarili siyang kakayahan at puso para sa iba. Pero papayagan kaya ako ni Tita Connie, nag-aalangang tanong ni Sofia. Ngumisi si Leo. Doon ako papasok. Ako ang kakausap sa kanya. Sasabihin ko na bilang bagong miyembro ng pamilya, gusto mong maging mas involved. Hindi niya matatanggihan yun, lalo na kung si Kuya Miguel ang susuporta sa'yo. Salamat, Leo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, taos pusong sabi ni Sofia. Wala ayun. Pamilya tayo, di ba? At saka, ayoko nang makitang malungkot si Kuya. Mula nang dumating ka sa buhay niya, ngayon ko lang ulit siya nakitang ganun kasaya. Kaya poprotektahan ko rin yung kaligayahan niyo, sabi ni Leo, kinindatan siya. Pagkatapos ng kanilang tanghalian, mas gumaan na ang pakiramdam ni Sofia. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. May kakampi siya. Pag-uwi ni Miguel ng gabing iyon, agad niyang ikinuwento ang napag-usapan nila ni Leo. Magandang ideya yan, mahal, sang-ayon ni Miguel. Ang charity ball. Ito na ang pagkakataon mong ipakita sa kanila kung sino ka talaga, hindi yung kung ano lang ang gusto nilang isipin tungkol sa'yo. At huwag kang mag-alala, full support ako sa'yo. Kung kailangan mong kausapin ko si Tita Connie, gagawin ko. Salamat, mahal. Pero sabi ni Leo, siya na raw muna ang kakausap. Para hindi masyadong halata na pinagtutulungan natin siya, nakangiting sabi ni Sofia. Kinabukasan, tinupad ni Leo ang pangako. Kinausap niya si Tita Consuelo. Sa simula, ayon kay Leo, nagmatigas ang matanda. Kesyo, bata pa si Sofia sa mga ganyang bagay, o baka makagulo lang. Ngunit nang ipilit ni Leo na ito ay isang paraan para mas makilala at makasalamuha ni Sofia ang lipunan ng mga De Leon, at nang mabalitaan nitong suportado ito ni Miguel, pumayag na rin si Tita Consuelo, bagamat may kondisyon. Si Sofia ang mamamahala sa isang maliit na auction ng mga likhang sining ng mga lokal na artist, at ang kikitain ay mapupunta sa foundation na tinutulungan ni Sofia, at sa iba pang charity ng mga De Leon. Isang auction, gulat na tanong ni Sofia kay Leo nang ibalita ito. Hindi pa ako nakakahandle ng auction kahit kailan. Kaya mo yan, pagpapalakas loob ni Leo. At nandito naman kami ni Kuya para tumulong sa iyo sa paghahanda. Isipin mo na lang, ito na yung chance mo. Make it grand. Make it memorable. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Sofia. Pinag-aralan niya ang lahat tungkol sa pag-organisa ng isang auction. Nakipag-ugnayan siya sa mga lokal na artist, pinili ang mga obra na i-auction, at nag-isip ng tema para sa kanyang segment. Si Miguel ay laging nasa tabi niya, nagbibigay ng suporta, mga mungkahi, at higit sa lahat, ng pagmamahal na nagpapalakas sa kanyang loob. Si Leo naman ay tumutulong sa logistics at sa pakikipag-usap sa ibang miyembro ng komite. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman pa rin ni Sofia ang mga mapanuring mata ni Tita Consuelo. Minsan, kapag nagkakaroon ng mga planning meetings, tahimik lang itong nakamasid, ang mga labi ay may tipid ng ngiti na hindi malaman ni Sofia kung pang-aasar ba o pagdududa. May mga pagkakataon ding nagbibigay ito ng mga mungkahi na tila ba sinusubukan siyang iligaw o pahirapan. Isang hapon, habang nasa opisina ng De Leon Corporation si Sofia, para makipag-meeting sa events coordinator, hindi sinasadyang narinig niya ang usapan ni Tita Consuelo at ng isa pa nitong kaibigang matrona, si Doña Victoria. Consuelo, sigurado ka ba sa batang iyan? Tanong ni Doña Victoria. Ang isang charity auction ay hindi biro. Paano kung pumalpak siya? Malaking kahihiyan iyon sa pamilya. Hayaan mo siya, Victoria, sagot ni Tita Consuelo, ang boses ay malamig.
Minsan, kailangan nating hayaang matuto ang mga tao sa kanilang sariling pagkakamali. O di kaya ikusa na lang silang sumuko kapag hindi na nila kaya. Napatigil si Sofia sa narinig. Malinaw na sa kanya ngayon. Hindi lang siya sinusubukan ni Tita Consuelo. Gusto nitong mabigo siya. Gusto nitong mapahiya siya. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng determinasyon. Hindi siya magpapatalo. Gagamitin niya ang panggigipit na ito para lalo pang pagbutihin ang kanyang gagawin. Ipapakita niya kay Tita Consuelo at sa lahat ng nagdududa na hindi siya isang pagkakamali. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang whirlwind ng mga aktibidad para kay Sofia. Ang kanyang maliit na study sa bahay nila ni Miguel ay naging sentro ng operasyon para sa charity auction. Nakatambak doon ang mga papeles, mga portfolio ng mga artist, mga listahan ng posibleng mga bidder, at mga sketch ng layout para sa event. Ang unang hamon ay ang pagkumbinsi sa mga kilala at nirerespetong lokal na artist na mag-donate ng kanilang mga obra. Marami sa kanila ay may pag-aalinlangan noong una, lalo na't isang ibaguhan sa larangan ng art scene tulad ni Sofia ang lumalapit. Dito pumasok ang impluwensya ng pangalang De Leon. Sa tulong ng ilang koneksyon ni Miguel at ng masigasig na pangumbinsi ni Sofia, na ipinapakita ang kanyang sinseridad at ang mabuting layunin ng auction, unti-unti siyang nakakuha ng mga piraso ng sining na maipagmamalaki. May mga painting, eskultura, at kahit ilang mga litratong may mataas na kalidad. Si Miguel ang kanyang naging pinakamalaking sandigan. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, tinutulungan siya nito sa pag-organisa, sa pag-proofread ng mga imbitasyon, o simpleng pakikinig lang sa mga alalahanin ni Sofia. Kaya mo yan, mahal, lagi niyang sinasabi, sabay halik sa noo ni Sofia. Ipakita mo lang yung puso mo sa ginagawa mo at makikita nila yun. Si Leo naman ay naging kanyang i-advance team. Siya ang sumisigurado na ang venue ay maayos, na ang mga technical requirements ay natutugunan, at siya rin ang palihim na nagbibigay ng updates kay Sofia tungkol sa mga galaw ni Tita Consuelo sa komite. Mukhang may sariling plano si Tita Connie para sa seating arrangement, Sofia, babala minsan ni Leo sa telepono. Pinapalipat niya yung mga kilalang art collectors palayo sa area ng auction mo at mas malapit sa buffet table. Napabuntong hininga si Sofia. Isa na namang soblo na sabotahe. Salamat sa info, Leo. Gagawa ako ng paraan. At gumawa nga siya ng paraan. Kinausap niya ng personal ang ilang kilalang art patron sa San Isidro, ipinaliwanag ang kahalagahan ng auction para sa mga benepisyaryo ng foundation. Ginamit niya ang kanyang charm at sinseridad, at marami sa mga ito ang nangakong bibisita sa kanyang segment ng event. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Isang araw, tumawag ang isa sa mga pangunahing artist na nangako ng isang malaking painting. Bigla raw itong nagkaroon ng key emergency at hindi na makakapag-donate ng obra. Naramdaman ni Sofia na may hindi tama. Nang mag-imbestiga si Leo, nalaman nilang kinausap pala ito ng isa sa mga matapat na alalay ni Tita Consuelo, at pinayuhan na mas makakabuti kung sa ibang mas prestigious na event na lang ito mag-exhibit. Halos mapaiyak si Sofia sa frustrasyon. Bakit ba ganito si Tita Consuelo, Miguel? Tanong niya isang gabi, habang nakasandal sa balikat ng asawa. Ginagawa ko naman ang lahat para maging maayos to, para sa foundation, para sa pamilya, bakit kailangan niya pa akong pahirapan? Niyakap ni Miguel si Sofia ng mahigpit. May mga taong sadyang hindi kayang makita ang kabutihan sa iba, mahal, lalo na kung pakiramdam nila ay natatapakan ang teritoryo nila. Pero huwag mong hayaang sirain yan ang loob mo. Mas lalo mong pagbutihin. Ipakita mo sa kanilang hindi ka basta-basta matitinag. Ang mga salitang iyon ni Miguel ang muling nagbigay lakas kay Sofia. Kumuha siya ng isa pang artist, isang hindi pa gaanong kilala, ngunit may napakalaking talento, para pumalit sa nawalang obra. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon para ipakilala ang mga bagong dugo sa sining. Habang papalapit ang araw ng charity ball, mas lalong tumitindi ang pressure. Dumadalas ang mga meeting kasama ang buong komite, at sa bawat pagkakataon, nararamdaman ni Sofia ang mga mapanuring tingin ni Tita Consuelo at ng mga kaalyado nito. May mga pagkakataong direktang kinu-question ang kanyang mga desisyon, mula sa pagpili ng kulay ng mga kortina para sa auction area, hanggang sa presyo ng mga bidding paddle.
Sigurado ka ba sa presyong yan, Hija? Tanong minsan ni Tita Consuelo sa isang meeting habang nakataas ang kilay. Baka naman masyadong mataas para sa mga lokal na artist na yan. Baka walang magbid. Tita Consuelo, naniniwala po ako sa kalidad ng mga obra at sa kabutihang loob ng ating mga bisita, matatag na sagot ni Sofia, kahit nanginginig ang kanyang kalooban. At ang bawat perang malilikom dito ay para sa mga batang nangangailangan. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa matanda, ngunit ang mga mata nito ay nangungusap pa rin ang pagdududa. Sa kabila ng lahat, may mga maliliit na tagumpay na nagpapangiti kay Sofia. Ang suporta ng ibang miyembro ng pamilya De Leon, lalo na ng mga nakababatang pinsan ni Miguel, ay napakalaking bagay. Nag-volunteer sila na tumulong sa registration, sa pag-aasiste sa mga bisita, at kahit sa simpleng pagbibigay ng moral support. Pati si Aling Celia at ang kanyang mga kapatid na sina Bea at Katrina ay hindi nagpahuli. Tuwing may pagkakataon, dumadalaw sila sa bahay ni Miguel at Sofia para tumulong sa pag-aasikaso ng mga imbitasyon o sa paghahanda ng mga munting token para sa mga artist. Anak, kaya mo yan. Ipakita mo sa kanila ang galing mo, laging paalala ni Aling Celia na may pagmamalaki sa mga mata. Isang linggo bago ang ball, nagkaroon ng final walkthrough sa venue. Naroon ang buong komite. Habang ipinapaliwanag ni Sofia ang magiging daloy ng auction, biglang sumingit si Tita Consuelo. Sofia, napansin ko lang, yung entablado para sa auctioneer mo, parang masyadong maliit at nasa gilid. Hindi ba dapat masentro yan, mas kapansin-pansin? Tanong nito, ang tono ay tila inosente, ngunit alam ni Sofia na may iba itong pakay. Kung ililipat ang entablado sa gitna, masisira ang buong flow ng event at magmumukhang ang auction ni Sofia ang pinaka-highlight ng gabi, bagay na tiyak na ikagagalit ng ibang matatandang De Leon na may sarili ring mga inihandang presentasyon. Bago pa man makasagot si Sofia, sumabad si Leo. Tita Connie, yan po kasing pwesto na iyan ay strategic. Para po habang nag-a-auction, hindi masyadong naabala yung mga bisita na gustong mag-mingle o kumuha ng pagkain. Pero at the same time, kitang-kita pa rin at maririnig ng lahat. Ngumiti si Leo. Magaling ang diskarte ni Sofia, di ba? Hindi nakaimik si Tita Consuelo. Malinaw na hindi niya inaasahan ang mabilis na pagtatanggol ni Leo. Pag-alis ng komite, naiwan sina Sofia, Miguel at Leo sa venue. Salamat ulit, Leo, sabi ni Sofia. Wala ayun. Team Sofia tayo dito, no, sagot ni Leo. Pero maghanda ka, Sofia. Sa tingin ko, hindi pa tapos si Tita Connie. May gagawin yan sa mismong gabi ng ball. Tumango si Miguel. Tama si Leo, mahal. We need to be ready for anything. Pero anuman ang mangyari, tandaan mo, we're in this together. Hinawakan ni Sofia ang mga kamay ng dalawang lalaking pinakamahalaga sa buhay niya ngayon. Ang isa ay ang kanyang asawa, ang kanyang lakas. Ang isa naman ay ang kanyang bayaw, ang kanyang tapat na kakampi. Sa gitna ng mga pader na pilit siyang ibinabagsak, may mga kamay na handang sumalo at umalalay sa kanya. Ang huling linggo ay lumipas na parang isang iglap. Doble ang kaba, doble ang paghahanda. Bawat detalye ay sinigurado ni Sofia na perpekto. Alam niyang sa gabing iyon, hindi lang pera para sa foundation ang nakataya, kundi pati na rin ang kanyang dignidad at ang kanyang lugar sa pamilyang De Leon. Dumating ang gabi ng De Leon Group of Companies Charity Ball. Ang grand ballroom ng pinakamalaking hotel sa syudad ay napuno ng mga eleganteng bisita, mga negosyante, politiko, mga kilalang personalidad sa lipunan, at ang buong angka ng De Leon, lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang kasuotan. Ang tema ng gabi ay Filipiniana Moderne, at ang bawat sulok ng ballroom ay pinalamusyan ng mga katutubong disenyo na maihalong modernong estilo. Si Sofia, sa tulong ng isang lokal na designer na kaibigan ni Leo, ay nagsuot ng isang simple ngunit napakagandang modernong Filipiniana gown na gawa sa pinajusi, kulay ivory, na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na kagandahan. Sa tabi niya, si Miguel ay ubod ng kisig sa kanyang barong na may katugmang disenyo. Handa ka na ba, mahal? Tanong ni Miguel, hinawakan ang kamay ni Sofia habang papasok sila sa ballroom. Ang kamay ni Sofia ay bahagyang malamig. Umiti si Sofia, pilit tinatago ang kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Handa na. Kinakabahan lang ng kaunti. O, marami. Sinalubong sila ng mga flash ng kamera at ng mga bumabating kaibigan at kakilala.
Iginya sila sa kanilang mesa, malapit sa entablado, kasama sina Leo at ang iba pang nakababatang de Leon. Mula sa kanilang pwesto, kitang-kita ni Sofia si Tita Consuelo, nakaupo sa presidential table, ang mga mata nito ay tila laging nakamasid sa kanya. Nagsimula ang programa. May mga talumpati mula sa FE ng De Leon Group, kung sino man ang pumalit kay Don Ricardo, o si Miguel mismo, mga presentasyon ng mga natulungang charity, at mga intermission number mula sa mga sikat na mga awit. Habang papalapit ang oras para sa segment ni Sofia, ang charity auction, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nag-excuse siya sandali para pumunta sa backstage at i-check ang mga huling detalye. Ang mga obra ay nakadisplay na ng maayos, ang mga ilaw ay nakatutok ng tama, at ang kanyang team ng mga volunteer, karamihan ay mga kaibigan niya at ilang pinsan ni Miguel, ay handa na. Sofia, good luck ha, sabi ni Bea, isa sa mga pinsan ni Miguel na naging malapit sa kanya. Huwag kang pa-pressure kay Lola Connie. Alam naming kaya mo yan. Salamat, Bea, umiti si Sofia. Nang tinawag na ang kanyang pangalan para simulan ang auction, huminga siya ng malalim. Para to sa mga bata. Para to kay Miguel. Para to sa akin. Umakyat siya sa entablado, ang mga tuhod ay tila nanginginig, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang tindig. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa mga manonood. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging kalmado. Isang malaking karangalan po para sa akin ang maging bahagi ng gabing ito, isang gabi ng pagbibigayan at pag-asa. Ipinaliwanag niya ang mechanics ng auction, ang kahalagahan ng bawat perang malilikom, at ipinakilala ang mga artist sa likod ng mga obra. Sa bawat piraso ng sining na kanyang ipinapakita, nagbibigay siya ng maikling kwento tungkol dito, ang inspirasyon ng artist, o ang posibleng epekto nito sa buhay ng mga batang matutulungan ng foundation. Ang kanyang sinseridad at passion ay kitang-kita. Nagsimula ang bidding. Sa una, medyo mabagal. Tila nagpapakiramdaman pa ang mga tao. Sumulyap si Sofia kay Tita Consuelo. Nakahalukip-kip ito, ang ekspresyon ay hindi pa rin nagbabago. Ngunit hindi nagpatinag si Sofia. Ginamit niya ang kanyang charm, ang kanyang ngiti, at ang kanyang kaalaman tungkol sa bawat artwork. At unti-unti nagsimulang tumaas ang mga kamay. Nagsimulang magkaroon ng buhay ang auction. Isang magandang painting ng tanawin sa probinsya ang unang nabid ng mataas. Sinundan ito ng isang modernong eskultura. Maging ang mga litratong kuha ng isang batang artist ay pinag-agawan. Nakita ni Sofia si Miguel na nakangiti sa kanya, sumisenyas ng good job. Si Leo naman ay palihim na pumapalakpak. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit, tulad ng inaasahan, hindi pa tapos si Tita Consuelo. Nang ipinakilala ni Sofia ang isang set ng 3 magkakaugnay na painting na gawa ng isang grupo ng mga kabataang artist mula sa foundation mismo, mga batang tinuruan nilang magpinta, biglang tumayo si Tita Consuelo. Excuse me, Hija, sabi nito, ang boses ay malakas at umalinggaw sa buong ballroom. Huminto ang lahat. Maganda ang intensyon mo sa pagpapakita ng mga gawa ng mga bata. Pero hindi ba't ang auction na ito ay para sa mga fine arts? Baka naman hindi angkop ang mga yan dito. Baka makababa lang yan sa kalidad ng ating auction. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sofia. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya, naghihintay ng kanyang sagot. Ang mga bata mula sa foundation na nanonood mula sa isang sulok ay tila nalungkot. Huminga ng malalim si Sofia. Ito na ayun. Ang direktang hamon. Tita Consuelo, magalang niyang sagot, ang boses ay matatag. Ang sining po ay walang pinipiling edad o estado sa buhay. Ang mga obrang ito, itinuro niya ang mga painting ng mga bata, ay gawa ng mga pusong puno ng pangarap at pag-asa. Ang bawat guhit, ang bawat kulay, ay sumasalamin sa kanilang mga kwento, sa kanilang mga laban. At sa gabing ito, kung saan ang layunin natin ay magbigay ng pag-asa, sa tingin ko po, sila ang pinakaangkop na bida. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Pagkatapos, isang tao ang pumalakpak. Sinundan pa ng isa, hanggang sa ang buong ballroom, maliban kay Tita Consuelo at sa ilang kasama nito, ay nagpalakpakan. Napangiti si Sofia. Sumulyap siya sa mga bata, ang mga mukha nila ngayon ay puno na ng ngiti at pagmamalaki.
At para po patunayan ang halaga ng kanilang sining, patuloy ni Sofia, ako po mismo ang magsisimula ng bidding para sa set na ito. 50,000 piso. Nagulat ang lahat, pati na si Miguel. Ngunit ang ngiti sa labi ni Miguel ay lalong lumapad. Sinundan agad iyon ni Leo. 60,000. At doon na nagsimula ang mainit na bidding para sa mga gawa ng mga bata. Ang mga De Leon mismo, ang mga kaibigan nila, at kahit ang ilang mga negosyanteng naantig sa sinabi ni Sofia ay nakipag-unahan. Sa huli, ang set ng painting ay naibenta sa halagang hindi inaasahan, 300,000 piso. Nang matapos ang auction, lumapit si Sofia sa mga bata. Niyakap nila siya ng mahigpit. Salamat po, Ate Sofia, sabi ng isa sa kanila, may luha sa mga mata. Ang kabuang nalikom na pera mula sa auction ni Sofia ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Naging isa ito sa pinakamatagumpay na segment ng charity ball. Habang nagaganap ang kasiyahan, nilapitan ni Miguel si Sofia. Mahal, I am so proud of you. You were amazing. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, mahal. Hindi ko ito magagawa kung wala ka at si Leo. Mula sa di kalayuan, nakita nila si Tita Consuelo na tahimik na umiinom ng wine, ang mukha ay hindi pa rin mabasa. Ngunit sa pagkakataong ito, parang may bahagyang pagbabago sa tindig nito. Tila ba natalo ito sa sarili nitong laro? Maya-maya, bago matapos ang gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isa sa mga malaking chandelier sa gitna ng ballroom ay biglang nagkaroon ng problema. Ilang ilaw nito ang kumislap-kislap at pagkatapos ay namatay, na nagdulot ng bahagyang dilim sa isang bahagi ng venue. Nagkaroon ng kaunting komosyon. Bago pa man magpanik ang mga tao o makatawag ng technical staff ang organizers, mabilis na kumilos si Sofia. Naalala niya ang itinuro sa kanya sa isang first aid seminar na may kinalaman sa emergency preparedness. Excuse me, everyone, malakas niyang sabi, gamit ang mikropono ng MC na malapit sa kanya. Mukhang may maliit lang po tayong technical difficulty. Para po sa ating kaligtasan, manatili po muna tayo sa ating mga upuan. Ang technical team po ay papunta na. Huwag po tayong magpanik. Ang kanyang kalmadong boses at mabilis na pag-iisip ay agad na nagpakalma sa sitwasyon. Si Miguel at Leo ay agad ding tumulong sa paggabay sa mga tao. Mabilis namang naayos ang problema sa chandelier. Ngunit ang mabilis na aksyon ni Sofia ay hindi nakaligtas sa pansin ng marami, kabilang na si Tita Consuelo, na tahimik lang na nagmamasid mula sa kanyang mesa. Nang tuluyan nang matapos ang gabi, habang paalis na ang mga bisita, maraming lumapit kay Sofia para batiin siya, hindi lang sa tagumpay ng auction, kundi pati na rin sa kanyang kahinahunan kanina. Isa sa mga lumapit ay si Doña Victoria, ang kaibigan ni Tita Consuelo. Hisa, sabi nito may bahagyang ngiti. You handled yourself very well tonight. Consuelo might not say it, but I think you impressed her. Napangiti si Sofia. Marahil, ito na ang simula. Ang simula ng pagbabago. Ang ilaw na kanyang dala ay hindi lang para sa entablado, kundi para na rin sa madilim na pader na pilit siyang ikinukulong. Kinabukasan matapos ang charity ball, ang buong San Isidro ay pinag-uusapan ang tagumpay ng gabi, lalo na ang auction segment na pinamahalaan ni Sofia. Ang mga lokal na pahayagan at social media ay puno ng papuri sa kanyang galing, sinseridad, at sa kung paano niya na-handle ang technical difficulty ng may kahinahunan. Ang pangalan ni Sofia De Leon ay biglang naging bukambibig, hindi lang bilang asawa ni Miguel, kundi bilang isang babaeng may sariling kakayahan at puso. Sa tahanan ni na Miguel at Sofia, ramdam ang saya. Nakita mo, mahal? Sabi ko sa'yo kaya mo, sabi ni Miguel habang yakap-yakap si Sofia at ipinapakita ang isang artikulo sa dyaryo na mailitrato ni Sofia sa entablado. Napangiti si Sofia. Hindi ko to magagawa kung wala ang suporta mo, ni Leo at ng lahat ng naniwala sa akin. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may isang tanong na bumabagabag sa kanya, ano na kaya ang iniisip ni Tita Consuelo? Sa mansyon ng mga De Leon, ang paksa ng usapan sa agahan ay ang charity ball din ang karamihan sa pamilya ay masaya at ipinagmamalaki si Sofia. Grabe si At Sofia kagabi, no? Ang galing niya, sabi ng isa sa mga nakababatang pinsan. Nga! At ang tapang niyang sagutin si Lola Connie tungkol doon sa painting ng mga bata, dagdag pa ng isa.
Si Tita Consuelo, na nasa kabilang dulo ng mahabang lamesa, ay tahimik lang na umiinom ng kanyang kape. Walang emosyong mababasa sa kanyang mukha. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakakaba pa kaysa sa kanyang mga matatalas na salita. Nang hapong iyon, habang nasa foundation si Sofia, para ibalita ang magandang resulta ng auction sa mga bata at sa mga namamahala, nakatanggap siya ng tawag mula kay Manang Lita. Ma'am Sofia, pinapatawag po ulit kayo ni Ma'am Consuelo dito sa mansyon. Kung maaari raw po, ngayon na. Muling bumalik ang kaba sa dibdib ni Sofia. Ano na naman kaya ito? Papagalitan ba siya dahil sa kipagsagot niya kagabi? O may iba na namang ipapagawa? Nagpaalam siya sa foundation at nagmamadaling pumunta sa mansyon. Naabutan niya si Tita Consuelo sa hardin, nagpapagupit ng mga rosas. Ang dating striktang ayos nito ay bahagyang lumuwag, wala na ang matigas na tingin, bagamat seryoso pa rin ang mukha. Maupo ka, Sofia, sabi nito, itinuro ang isang silyang yari sa yanto. Hindi ito tumingin sa kanya, abala pa rin sa mga rosas. Umupo si Sofia, pinakikiramdaman ang sitwasyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay halos mabigat. Matapos ang ilang sandali, ibinaba ni Tita Consuelo ang gunting at humarap kay Sofia. Narinig ko ang mga usap-usapan. Ang mga papuri. Mukhang naging matagumpay ka kagabi. Salamat po, nautal na sagot ni Sofia. Hindi niya alam kung papuri ba iyon o may kasunod pang pasaring. Ang mga batang tinutulungan mo mukhang malaki ang naitulong ng auction para sa kanila, dagdag ng matanda, ang boses ay walang bahid ng sarkasmo. Tumango si Sofia. Opo, Tita Consuelo. Malaking bagay po iyon para maipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral at mga pangarap. Muling nagkaroon ng katahimikan. Si Tita Consuelo ay tumingin sa malayo, sa mga bulaklak na kanyang inaalagaan. Pagkatapos, nagsalita itong muli, ang boses ay mas mahina na ngayon. Noong kabataan ko, Sofia, ang mundo ay ibang-iba. Ang pangalan ng pamilya, ang reputasyon iyon ang pinakamahalaga. Natutunan naming protektahan iyon sa lahat ng paraan, kahit na minsan ay nangangahulugan ito ng pagiging matigas. Huminga ito ng malalim. Si Miguel, mahal na mahal ko ang batang yan. Lahat ng apo ko, mahal ko. At ang gusto ko lang para sa kanila ay ang pinakamabuti. Hindi alam ni Sofia kung ano ang dapat sabihin. Nakikinig lang siya. Kagabi, patuloy ni Tita Consuelo, sa wakas ay tumingin na kay Sofia, nakita kita. Nakita ko ang determinasyon mo. Nakita ko ang puso mo para sa mga batang yun. At nakita ko rin kung paano ka tumayo para sa kanila, kahit na alam mong ako ang kaharap mo. Isang maliit, halos hindi mahahalata ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. You remind me of myself, a little. Noong mas bata pa ako, syempre. Bahagya itong natawa, isang tunog na bihirang marinig mula rito. Nagulat si Sofia. Hindi niya inaasahan ang mga salitang ito. Hindi ko sinasabing sang-ayon na ako sa lahat ng modernong pamamaraan mo, paglilinaw ni Tita Consuelo. Marami pa rin akong hindi naiintindihan. Pero nakikita kong mahal ka talaga ni Miguel. At nakikita kong mahal mo rin siya. At higit sa lahat, nakikita kong may mabuti kang puso. Tumayo si Tita Consuelo at lumapit kay Sofia. Iniabot nito ang isang bagong pitas na puting rosas. Hindi pa rin tayo magiging matalik na magkaibigan, marahil, sabi nito. Pero handa akong bigyan ka ng pagkakataon, Sofia. Isang tunay na pagkakataon. Patunayan mo pa sa akin, at sa buong pamilya, na karapat-dapat ka sa apelyidong De Leon, hindi dahil sa yaman o estado, kundi dahil sa kung sino ka. Nakatanggap si Sofia ng rosas na may ngiti. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng pasasalamat at ginhawa. Salamat po, Tita Consuelo. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo magsisi. Hindi na muling naging kasing init ng dati ang pakikitungo ni Tita Consuelo, ngunit nawala na ang dating lamig at mga pasaring. Nagkaroon ng respeto. Nagkaroon ng espasyo para kay Sofia na kumilos at magpakatotoo. Ang tagumpay ni Sofia sa charity ball ay nagbukas ng maraming pinto para sa kanya. Inanyayahan siyang magsalita sa iba't ibang mga forum tungkol sa advokasya at community service. Ang foundation na tinutulungan niya ay nakatanggap ng mas maraming suporta. At higit sa lahat, naramdaman niya ang tunay na pagtanggap mula sa halos buong pamilya De Leon.
Ngunit alam ni Sofia na ang bawat pagtatapos ay simula ng panibagong yugto. Ang katahimikan ni Tita Consuelo ay maaaring isang hudyat ng pagbabago, ngunit ang buhay ay puno pa rin ng mga hindi inaasahang hamon. Isang gabi, ilang linggo matapos ang ball, habang masayang naghahapunan sina Miguel at Sofia, tumawag si Leo. Ang boses nito sa kabilang linya ay hindi mapakali. Kuya Miguel, Sofia, kailangan niyo tong malaman. Si Tita Connie nasa ospital. Nagkatinginan sina Miguel at Sofia, ang saya sa kanilang mga mukha ay biglang napalitan ng pag-aalala. Ano na naman kayang pagsubok ang naghihintay sa kanila?